Mga kababayan, ngayong araw po ng Friday, November 14 na po, 2025. Salamat po sa Panginoon, wala tayong anumang bagyo na minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero merong namumuo na ITCC or Intertropical Convergence Zone sa may silangan po ng Mindanao. So aalamin din natin kung may panibagong bagyong mabubuo ba or low pressure area bago po matapos ang buwan ng Nobyembre. Lahat po ng weather system na nakakaapekto ay aalamin natin. Pero bago tayo magpatuloy, hingi lamang ako ng pabor na i-like niyo po yung video natin. Malaking bagay at suporta na po yun para sa amin. Maraming salamat po. So tara po kabayan, kaibigan, kapatid, samahan niyo ako sa mabilisang update natin sa lagay ng ating panahon. Ipapakita ko muna sa inyo yung weather system natin ngayon, which is magandang balita ito, no? Wala na po tayong bagyo na minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung nakikita nyo na yan, yung kulay green na yan, yan yung dating bagyong Yuan na ngayon wala na, no? Nasa labas na yan ng ating PARO, Philippine Area of Responsibility. Actually, nalusaw naman na yan. Parang ito nasa labas na, nakikita lamang siya sa radar system natin. Ngayon, ang pinaka main focus natin, yung weather system na nakakaapekto dito po sa may bandang silangan po ng Mindanao. Ngayong araw po ng Friday, maaga pa lamang po, ay makakaapekto na or mararamdaman na po ang epekto ng ITCC or Intertropical Convergence Zone. Diyan po mga kaibigan sa bahagi po ng Bicol Region, kasama rin yung mga localized thunderstorm. Bicol Region, bandang Quezon, Batangas, Calapan, Romblon, kasama po ang Panay Islands, Negros, Leyte, Cebu, Samar Island, Surigao del Norte, Bislig, Zamboanga Peninsula, Basilan, Holosulu, Tawi-Tawi. Yan po ay dahil sa ITCC at dahil sa mga localized thunderstorms. Ito, kung napapansin nyo yung parang sirkulasyon ng hangin na yan, na umiikot po na yan, yan po yung tinatawag natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone. So marami nagtatanong ano ba ang ibig sabihin ng ITCC at ano ba yung nagiging epekto nito sa malaking bahagi ng ating bansa. Ang ITCC po ay yung salubungan po ng hangin sa northern at southern hemisphere. So yung impact po na meron dyan ay nagkakaroon po ng interaction, which is yung mga malalapit na lugar ay naaapektuhan po. Ang ITCC naman, hindi naman ito kasing lakas ng mga bagyo na pumapasok sa ating bansa. Pero nakakaapekto yan, especially dyan po sa may bandang Mindanao at Eastern Visayas. Nung mga nakaraang update, akala nila ito pong namumuong sirkulasyon ng mga hangin na yan, akala ng iba panibagong bagyo o low pressure area. Dahil nga po nagkaroon siya ng parang pinakatuldok, lumabas yung sinasabi ng iba, invest or low pressure area. Pero ang hindi nila alam, hindi lahat ng lumalabas po sa mga apps na akala mo tuldok or namumuong hangin, bagyo o low pressure area o typhoon o super typhoon. Marami pong kategory ang mga sama ng panahon. Meron tayong ITCC, may easterlies, may northeast monsoon, meron po yan, merong mga localized thunderstorms. Hindi lahat na namumuong kaulapan bagyo agad ang ating isipin. So asahan natin, Mindanao at Eastern Visayas ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Parte naman po ng Metro Manila at ilang bahagi po na Luzon. Ngayong araw po ng Friday, asahan natin ang medyo magandang panahon. Pero may mga tsansa pa rin ng kaulapan, lalo na po sa bandang hapon at medyo paggabi dahil po sa mga localized thunderstorms. Kung napapansin nyo rin ay nararamdaman na ngayon ang pangunahing weather system sa ating bansa, which is ang amihan or northeast monsoon. So paano daw mararamdaman? Sobrang init daw kahapon at ng mga nakaraang mga araw. So nagkaroon kasi ng biglaang pag-init ng panahon nung nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at humina na lang bilang isang LPA ang Super Typhoon Yuan. Usually, ganun ang nangyayari kapag sinako po ng malakas na bagyo ang parte ng Luzon, Visayas at Mindanao at nakalabas yan at lumayo na, bigla po talaga nagkakaroon ng impact ng magandang panahon. Dahil pagka nagkaroon po ng magandang panahon, doon pa lang papasok yung mga weather system na makakaapekto na panibago, which is ang ITCC, localized thunderstorms, at itong northeast monsoon dyan po sa may hilagang bahagi po ng ating bansa. Kung nakikita nyo naman, medyo yung sirkulasyon ng hangin yung pababa na yan, yan po yung tinatawag natin na amihan at muli ang mararamdaman. Malamig na hangin tuyot at malamig na hangin yan at madalas yan tuwing sa hapon po at sa gabi. Ngayon,
meron tayong panibagong update sa inilabas din po ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential. Actually, ngayon po kasi kinakailangan din natin maging handa at maging alerto dahil hindi pa nga po tapos ang buwan ng Nobyembre. Sa pagtatala po ng Pag-asa sa week 1 ay meron pong panimula ng November 12 hanggang November 18. May namomonitor po na papasok na low pressure area sa pagitan po ng November 12 hanggang 18 dyan po sa may bandang Eastern Visayas. Pero huwag kayong mag-alala, masyado pa namang malayo yon at doon sa advanced weather forecast natin, nakikita naman na yan nasa low chance na maging isang ganap na bagyo. So ang chance niyan, isang LPA lamang na low chance, mahina yon, wala naman yun masyadong magiging direktang epekto at mataas ang chance na malusaw din yan. Sa week 2 naman natin sa ating tropical cyclone threat potential, sa pagitan po ng November 19 hanggang 25, eto malapit na magkatapusan, dyan sa may silangan po ng Mindanao, may nakita po dyan na LPA na low chance na maging isang ganap na bagyo ang dadaan. Pero sinasabi ko sa inyo, ang chance pa rin nito ay nasa low chance. So wala tayong nakikita ngayon, as of now, no, na high chance or potential po na panibagong bagyo na mabubuo. Ngayon po kasi kumakalat po sa social media yung panibagong bagyo na susunod, Berbana yung pangalan, nakakatakot daw at mala super typhoon. So hindi po totoo yun. Kung may nakikita kayo na sinasabing panibagong bagyong mabubuo dito sa direksyon na yan, wala pa po nakikita sa forecast. Yung sinasabi nila na panibagong bagyo na mabubuo, eto lamang po yun, ITCC lamang yun. Hindi naman yun actually yung sinasabi nila na malakas po na bagyo. Kapag ito po, no, bibigyan ko kayo ng senaryo para din yung mga kababayan natin ay ma-educate. Lalo na po, yung mga senior po na nakikinig sa akin, kamusta po kayo? Pasensya na ho ng mga nakarang update natin. Hindi po tayo nakapag-update, naging busy po tayo. Kapag ang isang super typhoon kasi nakalabas ng ating bansa, hindi yan nasusundan ng panibagong bagyo agad. Dahil nga po sa sobrang lawak o sirkulasyon ng hangin na yan, na inabot ng 900 to 1,000 kilometers, yung radius, no, ng super typhoon U1, hindi yan masusundan agad ng panibagong bagyo. At may nakikita man tayo sa pagitan ng bago matapos po ang November ng low pressure area, pero sa ngayon may napakaliit pa yung chance na maging isang ganap po na bagyo yung mga LPA na ating namomonitor. So ngayong hapon din po ng Friday, asahan po natin na mas maraming mga lugar pa ang makakaranas po ng maulap na kalangitan at meron po mga isolated rains and thunderstorms lalo na po dyan sa may Ilocos region, sa may Calabarzon, sa may Mimaropa, Visayas at Mindanao. Ang ITCC kasi minsan talaga mas lumalawak ang epekto niyan kapag nagkakaroon ng another na weather system o sinasabayan siya ng mga localized thunderstorms. Ipapaalala ko sa inyo nung mga nakaraang buwan, yung tipong malabagyo ang lakas ng ulan dahil po yun sa mga sa ITCC. Minsan kasi ang ITCC or Intertropical Convergence Zone, kapag salubungan ho kasi yan ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere, kapag mas malakas yung isang hangin na sumasalubong dyan, ang nagiging impact po niyan, mas dumidikit yan dito sa parte po ng silangan po ng Mindanao. So nakikita nyo yung sirkulasyon ng mahinang hangin na yan, yung nakapalibot na yan, actually mahina lamang yan, nagkakaroon yan ng tsansang mas lumapit pa dito sa parte po ng Mindanao. Kaya yung epekto niyan mas lumalawak. So napakasimpleng explanation lamang ng ITCC ay kayang magdulot po ng malawakang pag-uulan. Kasi yung iba ang sinasabi, wala naman daw bagyo na minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bakit to sa Mindanao ay nakakaranas po ng malawakang pag-uulan? Ito yung pinakadahilan kaya nagkakaroon ng mga pag-uulan or maulap na kalangitan dyan sa parte ng Silangang Mindanao dahil po sa ITCC. Pero safe naman ang parte po ng Luzon, ilang bahagi ng Eastern Visayas dahil wala tayong nakikitang kaparehas nito na weather system ng ITCC. Doon meron tayong easterlies, meron po tayong northeast monsoon dyan sa may hilagang bahagi po ng Luzon. Pero ang northeast monsoon naman, malamig na hangin naman yung kanyang naipoproduce. So ito din, may nagtanong din sa atin kung dito ba talaga mabubuo ang panibagong banta ng bagyo sa may silangan po ng Mindanao.
So ito po ang senaryo natin. Ang ITCC po ay nagbibigay ng sirkulasyon sa mga hangin, no, or sa hangin na pinapalibutan po niya. So may chance sa patuloy na pag-ikot po or paglakas ng ITCC ay makabuo ito ng sirkulasyon ng hangin or cloud cluster, at cloud cluster na posible din po maging isang low pressure area. Pero sa ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, tulad nung nakaraang araw, may nabuo dito na banta ng Invest, no? Invest 98 or Cloud Cluster, nalusaw din. Nalusaw din po. Dahil yan sa epekto ng mainit po na panahon. Hanggat wala po kasi magiging direktang epekto, ang ito pong northeast monsoon, o hindi siya lalakas, hindi pa siya lalabas, hindi yan makakapag-produce ng sirkulasyon ng hangin dito po sa may silangan ng Mindanao. So medyo komplikado yung explanation natin, pero napakasimple lamang yan. Wala tayong panibagong sama ng panahon na minomonitor. So yung sinasabi naman nila na ang susunod daw na magiging bagyo na tawaging Berbana ay magiging super typhoon ba? So, hindi natin yan masasabi as of now na magiging super typhoon. Tinignan na po natin sa advanced weather forecast bago matapos po ang buwan ng November. Wala naman tayong nakikita na panibagong bagyo na mabubuo. So, which is good news po yon. Pero ang bad news natin, dahil nga po masyadong malayo pa yung advanced forecast track natin, dito yung banda manggagaling, no? Ay may mga tsansa pa rin ng pagbabago. Kung nakita po, sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential na dito manggagaling sa may silangan ng Mindanao at low chance na maging isang ganap na tropical depression ng LPA na na-monitor natin, marami pang pagbabago ang posibleng mangyari, no? So dapat i-consider din po natin yung mga ganong senaryo or mga pagkakataon. So ngayon, alam naman natin kakatapos lamang ng Super Typhoon Yuan, maraming ngayon ang talagang nag-check na online, no? Ginagamit nila yung windy.com, at pag may nakikita silang umiikot na hangin or tuldok, minsan nire-reviews na sila, no? Sinasabi nila baka bagyo ito. So yun po kasi is parang hindi dapat natin laging tignan kasi nga traumatized, nakaka-trauma yun. Kaya mas maganda maghintay na lamang tayo ng official update, lalo na po sa update na aking binabalita. Tayo po kasi, no, yung mga ginagamit kasi natin na weather system, hindi lang basta-basta isang weather model lang. Marami hong klase. May mga source tayong pinagkukunan talaga, at hindi lahat ng mga ulap na ating nakikita ay ibanta ng panibagong bagyo. Tulad nito, sa ibang weather model, nakikita ito na isang low pressure area na. Pero sa ating weather model, isa lamang itong ITCC or Intertropical Convergence Zone. Do yung mga lugar ay medyo malawak yung maapektuhan, maulap na kalangitan, pero wala namang heavy rainfall warning na nakataas sa mga lugar po na kanyang maapektuhan. Ito namang bagyong Yuan sa ngayon, no? Ngayon, talaga nakita naman natin, ito ay nasa kategorya na ng pawala na talaga. Actually, nawala na nga siya sa ilang updates, pero sa ating weather model na ginagamit, hindi pa rin siya nawawala. Pero wag na kayong mag-alala, kasi yan ang mga bagyong Yuan, wala na yung direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Doon nag-iwan man yan ng napakalaking pinsala at epekto sa malaking bahagi po ng Camarines Sur, Catanduanes, ilang bahagi ng Luzon, pero naibsan at nabawasan yan dahil sa bundok ng Sierra Madre. So, sino ba ang dapat natin pasalamatan? Ang Sierra Madre ba? O ang Panginoon? Siyempre, number one, Panginoon po ang dapat natin pasalamatan dahil ginawa niya yung bundok ng Sierra Madre. Siya ang creator niyan, siya ang lumikha niyan. So dapat credits po lahat ng pasasalamat sa Panginoon, hindi po sa bundok ng Sierra Madre. Dahil yan ay ginamit lamang ng Panginoon para po tayo ay proteksyonan. Tulad na ang sinasabi, napaka-powerful ang panalangin natin dahil yung pagtama ng bagyo dyan sa may Sierra Madre, humina po talaga. So, alam naman natin, maraming napinsala pero napagandaan. Yung panibagong banta ng sama ng panahon, dun sa advanced weather forecast natin, kung ito yung manggagaling dito sa may bandang silangan ng Mindanao, iba naman ang kanyang magiging direksyon, no? Bandang Mindanao naman ang maapektuhan ito. Pero kapag ka nagkaroon yung tinatawag natin na recurve system or umangat, maapektuhan ito ang Eastern Visayas at tatawid sa kalurang bahagi po ng Visayas at parte ng Luzon. Pero ang sinasabi ko sa inyo, the more na ang isang bagyo or mahinang bagyo ay nasa tubig, lumalakas po ng lumalakas yan or nangyayari yung intensification. Pero kapag nasa lupa naman na o tumama sa mga kabundukan, no, nakita naman natin yung sa bagyong Yuan at sa Sierra Madre, nababawasan yung impact.
At napakasimpleng explanation, kahit malakas ang isang bagyo o super typhoon category, kapag tumama yan o bumangga yan sa mga kabundukan, malalaking bundok natin na dapat ipinapangalagaan po natin, nababawasan po yung impact o yung pinaka-pressure ng kanyang lakas. Sa lahat naman ng bagay, no, kapag nabangga natin o nasagi natin, example, yung turumpong mabilis ang ikot, kapag tumama sa isang matigas na bagay, no, ay nababawasan yung kanyang pag-ikot. Ganon din sa mga malalakas na bagyo. So more on, dapat ang paghahanda natin is yung pagtatanim ng mga puno, pangangalaga ng mga kabundukan natin. Dahil yung iba ngayon, alam nyo, ang Sierra Madre, very trending talaga at viral ngayon. May mga bali-balita na eto'y tinataniman na naman ngayon ng mga kung ano-anong mga bagay, no? O may nagtatayo na naman, ginagawang tourist spot kasi sumisikat, no, ang Sierra Madre. Kaya pinupuntahan na ng mga tao, nagkakaroon na ng mga structure, na may nagtatayo na ng mga resort, no? Dapat to pigilan natin. At yung iba sinasabi, titirahan na daw ng mga tao yan kasi safe nga daw. Wag naman po na sanang ganon kasi pag nakalbo yung mga puno ng o kapunuan po, kabundukan ng Sierra Madre, tapos tayo ngayon pag may mga malalakas na bagyo. So dapat i-check din natin, no, yung DENR kung meron nga bang mga anomalya sa pagpuputol ng mga puno. Mamaya wala naman pong mga permit. So balikan natin itong ITCC, Intertropical Convergence Zone. Uulitin ko, ngayong araw po ng Friday, lalo na po maaga pa lang hanggang sa hapon, patuloy na makakaranas po ng maulap na kalangitan ang bahagi po ng Bicol Region, Quezon, ang Batangas, Calapan, Romblon, Marinduque, Panay Island, Negros, Leyte, parte po ng Bohol, Cebu, Samar Island, Surigao del Norte, Bislig, Zamboanga, Peninsula, Basilan, Hulusulu, Tawi-Tawi. At bandang hapon naman, ganun din makakaranas ng maulap na kalangitan o mas madadagdagan yung mga lugar tulad na lamang sa Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Visayas at sa Mindanao. At paglilinaw lamang, wala tayong panibagong bagyo na minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So dapat ba maging masaya tayo? Yes, dapat maging masaya tayo at ipagpasalamat natin sa Panginoon ang panibagong araw na ito. Naligtas tayo at nandito tayo sa ating kinalalagyan. Pero lagi kong sinasabi sa inyo, bumawi tayo, lalo na po dito sa Metro Manila, maalinsangan na panahon ng mararanasan yan. Asahan natin, pagtuloy-tuloy po ang maalinsangang panahon, lalo na sa mga susunod na mga araw. 2 to 3 days wala tayong namomonitor ng sama ng panahon, pero pagkatapos nun, ititignan natin, no? Sa advance forecast natin, merong LPA pero low chance naman lahat. Mataas din ang chance na bumalik ang epekto ng easterlies dito sa may silangang bahagi po ng ating bansa dahil sa init ng panahon na nararanasan. Kapag ka nagkaroon ng easterlies at patuloy ang epekto ng northeast monsoon, babalik naman ang epekto ng shear line, no? Dito sa bandang bahagi po ng North Luzon. Magkakaroon yan. So madadagdagan ang weather system. Babalik yung senaryo na merong ITCC dito, may easterlies dito sa may silangang bahagi po ng Visayas at meron naman dito sa parte ng Luzon na shear line. So yung senaryo na yun, pag muling nabuo, ay magkakaroon na naman tayo ng panibagong sirkulasyon ng sama ng panahon dito sa may bandang silangan ng Mindanao. So yun yung mga senaryo na ating kino-consider. Kasi ang lagay ng panahon is umiikot-ikot lamang yan, no? Mas maganda, nakikita natin ng mas maaga, nakikita natin yung mga forecast sa mga posible pong mangyari. So alam ko yung iba natututong gumamit ng mga weather model, pero dapat alam nyo din kung ano nga ba yung nangyayari talaga o yung tunay na kalagayan, no? Lalo na po sa ating mga senior, sila po kasi inaalalayan ko yung mga senior natin na nanonood, yung mga nakikinig lang sa akin, yung iba kasi, no, more on pakikinig kaysa sa panonood. Yun po kasi talaga dapat. Yung iba kasi malalabo na yung mata. So more on pakikinig. Kaya nga po yung weather update natin, more on explanation talaga sa sama po ng panahon. So ngayon po, bago ko tapusin ang ating update, ngayong araw po ng Friday, ititake ko po muli ang opportunity para makapag-share ng isang Bible verse ngayong araw ng Friday. At kung nakaabot ko sa pinakadulo, please pa-comment na yung pangalan kung taga saan ka at para ma-mention kita sa susunod na update natin. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Mga kapatid, mga kababayan, narito po ang sinasabi. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas.
Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Tunay nga po na dapat po no ay hindi tayo nananalig sa ating sariling karunungan tulad na lamang sa decision making or sa pagdedesisyon sa isang bagay. Minsan kasi may nakakalimutan tayo na meron tayong creator, no? Na meron tayong Diyos na dapat una nating sinasangguni yung mga dapat nating gawin sa araw-araw. For example, kung sisimulan natin ang buong araw na ito ng Friday, lahat po ng ating gagawin ay isang guni natin sa Panginoon. Mag-pray tayo sa Kanya, magpasalamat sa maayos na pangangatawan, sa provision niya, sa walang sakit na katawan, lahat po yan. At huwag tayong manalig sa ating sariling karunungan. Minsan kasi no, ang tao natutulang ng isang bagay or may nalaman na lumalaki na ang ulo, no? As sinasabi niya, akala niya lahat ng nalalaman niya ay sa sarili niya. Pero hindi niya alam lahat ng mga bagay o hindi natin nalalaman na lahat ng mga bagay na meron tayo ngayon ay galing po sa Diyos. Very clear naman yon. Ang sabi sa Kawikaan, no? Chapter 3 verse 5 to 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. For example, meron po tayong mga malalakas na mga bagyo. So dapat ang gagawin natin is magpasalamat or magpray, alalahanin natin ng Panginoon. Then kapag tayo nananalangin sa Kanya, ituturo niya yung mga dapat nating gawin. Hindi kung sino-sino ang ating tinatawag. Tulad na lamang ngayon. Yung ibang mga kababayan natin nakakalimutan na kung sino ang totoong savior, kung sino ang totoong nagligtas, no? Akala nila ang bundok ng Sierra Madre ang dahilan talaga kaya hindi lumakas ang bagyo. Pero nakakalimutan nila, number one, nakakalungkot man, pero hindi nila nare-recognize na ang Panginoon talaga ang nagligtas sa atin sa kapahamakan, sa dulot po ng Super Typhoon Yuan. Yung lahat po ng mga bundok, lalo na ang bundok ng Sierra Madre, yan po ay creation, no? Or likha po ng ating Panginoon, ng Diyos. Kung hindi dahil sa Kanya, kung hindi niya pahihintulutan na humina ang bagyo, hindi yan hihina. Ayon nga po sa ilang mga update, no, ang bundok ng Sierra Madre, kapag may malakas na bagyo, halos konting impact lang din yung nababawas. Pero dahil po sa biyaya ng Panginoon, nabawasan talaga ng matindi. Kaya nga po sinasabi ko, sa lahat ng bagay, alalahanin natin ang Panginoon, mabuti man or masama ang nangyayari. Yan po muna ang update natin ngayon. Ang update natin sa lagay ng ating panahon nasa bandang unahan. At yung ating Bible verse ngayong araw ng Friday, nandito naman po sa bandang dulo. And please, huwag niyong kakalimutan na i-like, i-share ang ating update. Maraming salamat and then God bless po sa inyong lahat.